Hey guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mahirap ba maging domestic helper dito sa Hong Kong? So ang sagot is medyo mahirap na medyo hindi. Sa trabaho ko, hindi ako masyadong nahihirapan kahit na hindi ako magaling bilang helper dito sa Hong Kong kasi nga hindi naman ako sanay sa gawain, pero I tried my best kasi ito yung bread and butter ko sa ngayon, yung trabaho ko. So mahirap siya kapag hindi mo nasa ulo yung dapat mong gagawin. Hindi ka mahihirapan sa trabaho masyado, mahihirapan ka mentally and emotionally. Kasi yung mga amo dito, sabi nga ng kaibigan ko, may mga autism sila. Parang yung pag-iisip nila minsan. Alam nyo ba guys, meron akong naging kaibigan, Ilonggo din. Bali yung si Tina na kaibigan ko, marami siyang circle of friends kasi 8 years na siya dito. So, naging kaibigan ko yung isa kasama namin sa bar. And, ayun, may sinto-sinto na amo. Ang tawag nila is pokwang yung amo. Is pokwang yung tawag nila. Tinutukan siya ng kutsilyo kasi mentally, may autism nga yung amo na yun. Tinutukan siya ng kutsilyo, tapos pinalaya siya. So, nag-renew siya doon, pero sa ibang bahay na siya binigay. Mayaman yung bali, yung babae na yun is hindi nagtatrabaho, bali, marami lang yung lolo na business. Kaya, ang nangyari is kahit buhay na buhay sila. So, ngayon, nirenew siya kasi mag-end na siya ng contract doon. And gusto niya maghanap ng ibang amo kasi nga may saltik, tinutukan siya ng kutsilyo. Abnormal nga yun, kahit na sinasakyan niya na nga minsan, pero inaabot talaga ng tupa. So, ang nangyari is, nirenew siya ng pinaka-lolo talaga, pero nilagay siya dun sa ibang bahay na. So, nandun pa din siya. Yung sinto-sinto niyang amo, walang katulong ngayon, nandun mag-isa sa bahay. Ang nangyari guys is, yung mental mo dito, yung masisira kapag hindi mo na-control. Kasi nga, may mga saltik sila dito, and bigla-bigla na lang silang magagalit nang hindi mo naintindihan, hindi mo alam kung saan ka banda nagkamali. Pero dapat dito, kasi maliit lang yung bahay eh. Kwarto dito ng amo ko. Yun lang yung pinaka-kwarto talaga na nililinis ko. Yung pinaka-kwarto talaga nila. Tapos yung kwarto ng bata, mani-mani lang ba, isi-isi lang. Kasi nga, naman yung puro laruan yung nandun. Tapos yung kwarto ng lalaki na puro computer yung nandun, hindi masyado kasi maliit lang siya. So yung sahig lang yung nililinis ko. Tsaka yung mga table niya na nandun yung laptop. Tapos mga nililinis ko lang, pero hindi always. Kapag nalinis ko ng deep clean ngayon, mga 2 araw ko ulit balikan. So basta yung floor nililinis ko lang. And yun lang yung kwarto dito guys. Kwarto ko hindi ko rin masyadong pinapakialaman. Yung floor lang din yung nililinis ko. Kasi nga, wala namang umakyat dun sa kwarto ko maliban sa akin. Baba niya is stock room, kaya walang problema. Pumapasok lang dun yung amo ko kapag papaalam pa yan siya. Papasok daw siya, daw kukuha siyang tubig kasi nandun nakalagay yung mga tubig. Yung alaga ko is nandito sa dagat ngayon, kaya sa dagat, sa swimming pool, nag-aaral siya ng swimming. And yung amo ko hindi daw makahabol sa pag-attend dito, kaya ako lang yung nandito. So 1 hour ata mahigit to. Last nila session sa swimming kasi sa susunod hindi na summer. So na kasi ngayon magkakatapusan na ng August. So yung trabaho dito guys, mahirapan lang kayo sa luto. May isa akong subscriber na dito din nakatira sa building namin. So, tinanong niya ako nakaraang araw. Sabi niya, hindi ka ba nahirapan magluto? Ano niluluto mo? Sabi ko, hindi naman kasi ako nag-iisip ng lulutuin. Bali, ang akin lang is, kung ano sinabi ng amo ko, ganito yung lutuin natin ngayong gabi, ganito yung sabaw, ganito yung gawin sa itlog, ganyan yung gawin sa gulay. So, ganyan lang. And then, wala na. Yung amo ko yung namumroblema sa pamalengke, sa pag-isip ng ulam. Ayun yung sinushoulder ng ibang mga katulong dito, yung pag-iisip ng ulam. Doon talaga sila struggle kasi nga nagrereklamo yung ibang amo, wala nang ginawang tama. So yung katulong na yon is nagrereklamo daw always yung amo, parati na lang daw paulit-ulit yung kinakain. Sinasabi niya, yun lang naman kasi yung kinakain ng bata, kaya yun yung niluluto niya. Sabi ko sa kanya, lutuan niya ng 9 months lang siya dito guys. So siya na pinag-iisip ng ulam. Ako 1 year na ako dito mahigit, pero hindi pa ako nangingialam sa ganyan. Napaka-easy nga ng gawain ko kung iisipin. Tapos kung nandyan yung bata, inaano-ano ko lang, mabilisan lang yung gawa ko ng linis. So
intindi na yan ng amo ko. Basta yung bata, iniwan nila sa akin. Katulad ngayong linggo, nagising yung bata alas 9, tapos nag-ano kami, pinakain ko ng cereal, naglaro kami. Lumabas yung amo kong babae, 11. And then paglabas niya, sinabi niya lang gantong lulutuin, ganyan, tapos aalis sila. Tapos alauna, bumalik sila, sinabi sa akin, kasi nga may swimming yung bata. Sabi niya, Jen, hindi ako makakabalik mamaya, hindi ko mahabol yung swimming ni Emma. So, ikaw na lang yung mag-asikaso doon, sabi niya gano'n. Tapos ito yung lulutuin mo sa gabi sa kanya, yan, ganyan. Yun lang. Tapos lumayas na naman sila. Pinaalam niya lang sa akin na gano'n. Tapos umalis na naman sila kasi yung sasakyan ng amo kong lalaki may gagawin ata doon, di ko alam. Basta sabi niya ipapaano daw nila. So, mamaya pa yung uwi nila, alas 10 ng gabi. Kaya yung gawa ko sa bahay, mani-mani lang, yung hindi siya yung hard or deep clean araw-araw. Yung katulad ng iba na alam mo yung kahit dahon ng halaman, pinupunasan nila. So, hindi ganun yung akin. Focus lang ako sa bata. Yun kasi yung priority ko dito sa bahay. And natutuwa ako sa ganun. Walang problema sa kanila. Hindi ako yung stress. Kapag wala yung bata, alam nyo ba guys, ngayon mas madali yung trabaho ko kasi may pasok yung bata. Lunes, wala yung amo ko sa bahay. Aalis siya ng alas 7 ng gabi. Uuwi sila alas 7 din ng gabi. Buong araw ako lang mag-isa sa bahay. Kasi nga, pagkatapos ng school ng bata, ng klase niya, meron siyang extra na parang exercise na Emma Wu! So, nag-ano yung alaga ko. Nagsinga. Ayan, so, iwan ko, natulala na yung bata. Wait lang, tinitignan ko. Wait lang. Bigla siyang nahinto sa swimming niya, tapos biglang suminga, tapos natulala na siya, nakita niya yung sunga niya. So, Lunes wala sila, Martes, yun yung time na pwede sanang umano yung amo ko, pwede siyang umuwi kasi walang extra yung bata. Yun yung time na susunduin ko yung bata sa school. So, ako yung magsusundo sa kanya doon sa sa Biwok. Ako yung mag-ano sa kanya. Ako yung magsusundo. Tapos pupunta kami ng park. Tapos pag-uwi ko ng gabi, ng hapon, tsaka na ako magluluto. Miyerkules, wala uli sila sa bahay kasi merong yung alaga ko. May extra activity siya uli, parang Chinese na pag-aral ng Mandarin. So, yan? Alis sila alas 7 ng umaga, uwi sila alas 8 na ng gabi. Basta sinasabi niya lang sa akin, ganito lutuin dyan, ganyan lutuin, ganyan, ganyan. Tapos Webes, parang wala uli sila. Ewan ko ano nangyari. Wala ulit siya ng Webes, yung amo kong babae. Ay, oo. Webes, wala pala kami sa bahay. Bali, alas 7 siya aalis. Alas 7 siya nang alis ng umaga. Tapos ako na lang mag-isa sa bahay. Tapos alas 2:30, aalis na ako sa bahay. Kasi nga, pupunta ako doon sa parents ng amo kong babae. So, doon kami maghahapunan. Wow. Doon kami maghahapunan. Wow, nakatikim ng clock yung alaga ko kasi nga ang galing niya na lumangoy. So, nagatuwa yung food sa kanya, sabi. Tapos, ayun, doon na kami sa parents ng amo kong babae, doon kami maghahapunan. So, Biyernes, yun yung time na makakapagpahinga na yung amo kong babae. Wala na siyang sa bahay. Wala na siyang gagawin. So, uuwi siya ng alas 7, tapos uuwi siya mga alas 12. Tapos sasabihin niya sa akin, Jen, sunduin mo si Emma, punta kayo sa sa park, ayan. Tapos ayun, maliligo yan siya kasi hindi na siya lalabas. Tapos matutulog siya guys kasi buong siyang antok, buong 4 na araw siyang antok sa buong So, yung Friday, yun yung time na makakapagpahinga siya. So, pahinga siya dyan. Tapos ayun, magluluto ako sa kusina pagkatapos ko yung bata paliguan. So, ganun yung routine ko. Pero sa iba, medyo mahirap nga sila, pagod. Lalo pagkatabi nila yung bata matulog. So, iba-iba ng dito. Iba-iba ng kapalaran yung mga katulong. And medyo naswertihan ako. Yung ko is
spray. Yung sandata ko bago ako nakapunta dito is spray. Na sana mapunta ako sa matinong amo, na sana hindi ako stress. Kasi nga, dati guys, inisip ko, 3 hours lang, at 3 months lang ako dito pag hindi ko kaya yung trabaho. Uuwi ako sa Pinas. Pero ngayon, 1 year and 3 months na guys. Ang galing-galing ko. I'm so proud to myself. Pero kulang pa din kasi hindi pa tapos yung bahay. Kaya nagtatrabaho pa rin ako dito. So, ayun lang. Sana kayo din makahanap kayo ng ano na amo. Dito, swertihan talaga. Hindi natin alam kung ano yung mapupunta sa atin. Sa ano lang dito, sa pagkain, medyo nahihirapan ako. Relate din dito yung ibang katulong. Kasi maliliit lang sila kumain. So, kino-compare nila yung pagkain nila sa pagkain natin. And sanay tayo na madami kumain. So, doon talaga struggle. Kaya ang ginagawa na lang namin is bibili kami ng aming pagkain. Pera mismo namin. So, ayun lang guys. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.